Ayan, tamang-tama. Nakabukas yung ating makina. Pag-usapan natin yung naitanong sa atin. Bakit daw yung kanyang makina ay mas malagitik, mas mahina humatak, at mas malakas sa gasolina? Kumpara daw doon sa kotse ng kaibigan niya na same engine lang naman daw sila at same year model. Yan. So, isa po sa pinakamalaking factor kung bakit kayo nagkakaiba ng performance ay wala naman po talagang parehas na sasakyan. Wala po. Walang sasakyan na parehas. Kasi sa clutch pa lang, yan, kagaya niya, sa clutch, siyempre, depende yan kung paano ka magmaneho. Iba yung ubos ng clutch niya, iba yung ubos ng clutch mo. Sa makina, ganun din. Yung maintenance. Diba? So, yung maintenance niya, mamaya, mas madalas pala siya magpa-maintain ng kanyang makina o change oil or ibang mga check-up. Ikaw, parang every 5 years ka magpa-maintain ng makina mo. Punong-puno na pala ng carbon niya, mga butas ng makina. Diba? So, magkakaiba talaga yan. Pero ang isa, sa mga pwedeng dahilan kung bakit mas malagitik sa'yo, mahina humatak at malakas sa gasolina, ay yung tinatawag na pag-uusapan natin ngayon, yung valve clearance. Pakinggan mo to ha. Yan. So, iba-ibang valve clearance, bawat makina, diba? So, gawin natin mas madali or mas magaan yung kwentuhan natin, mga kaibigan. So, yung mga valves na yan, depende yan sa makina. Ito ay Toyota 4K, meron siyang 8 valves. Merong intake valve at merong exhaust valves. So, pag sinabing exhaust, ito yung sa square. O, balik tayo sa basics, sa shapes tayo. Sa makina ng 4K, square yung exhaust. So, yung exhaust, yun yung labasan ng usok o ng hangin. So, yung intake, yung bilog, yan yung humihigop ng hangin at gasolina. Diyan pumapasok. So, itong bilog, pahigop. Itong exhaust, patulak. So, ito naman, vung, vung. Okay? So, yan. So, gasolina at hangin, dito pumapasok. Pag nasunog na sa loob ng makina, uusok na yan dito sa tambucho. Bang! Ayun, yung tambucho natin. Headers yan. Yung dulon-dulo, yun yung muffler, no? So, ayan. So, madaling salita, may mga valve clearance po yan na tinatawag. Ang valve clearance po, hindi pwedeng sobrang sikip, hindi rin pwedeng sobrang luwag. So, may tamang clearance yan. Gumamit kayo ng filler gauge. Yan. So, itong number, wag nyo masyado pansinin. Pang example lang po natin to dito, no? Hindi natin yan sasabihin na lahat ng makina, ganyan ang clearance. Itong makina na to, ganyan lang ang clearance niyan. So, sample lang. Basta ito ay panukat ng clearance, filler gauge. So, dapat po, ang inyong valve clearance sa inyong makina ay hindi maluwag, hindi rin masikip. Tingnan nyo to, ha. Exhaust yan, exhaust. Tingnan nyo naman gaano kaluwag yan, oh. Diba? Pwede mong laruin, left and right, atras abante. So, ang tamang clearance po ay hindi sobrang luwag, hindi rin sobrang sikip. Dapat mga ganito lang. Yan, kita nyo? Hindi siya mahirap ipasok, hindi rin siya mahirap hugutin. Tama lang. Pero hindi mo siya pwedeng kalugin. Ayan, hindi siya lumalabas. Kung makakalug yung buong makina. So, tamang smooth lang dapat yung pasok. Tsaka yung hugot. Yan. Huwag kayong masyadong mag-isip na kung ano-ano. Pasok ng filler gauge yan. Okay? Okay? So, pag sobrang sikip naman, yung halos hindi mo maipasok, aray ko. Tukod po yun. So, hindi rin maganda sa makina yun. So, pag maluwag naman, ang nangyayari po dyan, pag maluwag, hindi nakakabuka ng maayos yung ating valve. So, hindi rin yung maganda. Pag sobrang tukod naman, ang na-experience ko dyan, yung tahimik nga, yung iba kasi, pag nagpa-tune up daw yung customer, nasosobran sa higpit, para lang mawala yung lagitik. Ang problema, pag sobra sa higpit, ang nararanasan natin dyan, magaspang yung minor, yung halos mamamatay. Yung parang kala mo mamamatayan ka pag yung cold start mo. Tapos pag uminit, tsaka lang tumatama ng konti yung minor, yung tumitining. So adjust ka ng adjust sa karburador, no? Adjust ka na adjust ng minor. Kala mo pag cold start, pangit. Tataasan mo ngayon yung minor. Pero totoo, mali yung valve clearance. Yan. So sana nagigets ninyo, ginagawa lang natin yung basic, no? So, dalawang klase yan. Dok, pwede po ba magpa-tune up? Yan yung tinatawag sa iba na boss, pa-tune up, malagitik na yung makina. Boss, pa-tune up, medyo malakas na sa gas. Mausok na. May mga ganyan, di ba? So, marami kasi nangyayari sa makina kapag yan ay mali ang valve clearance. So, Dok, pwede ba magpa-tune up sa inyong shop? Pwede po, pero depende. Pwede, pero depende.
Bakit po depende? So, unang-una, dalawang klase po yan. Meron po kasi mechanical valve lifters at merong hydraulic o yung self-adjustment. So, yung self-adjustment, wala na. Hindi nyo na kailangan pumunta sa talyer doon para magpa-tune up kayo mayat maya, no? Ito, chinecheck to manually gamit ang feeler gauge. Tapos, i-adjust mo rin siya manually dito. Luluwagan mo yun ng 12, tak. Tapos, pihitin mo to ng flat screw. Pagpakanan, pasikip. Pagpakaliwa, paluwag. Lumuluwag yung clearance at sumisikip. Yan. Ayan, tumigil na yung mga aso. So, kapag po ganyan, pwede kayo magpa-tune up sa mga shop. Hindi lang naman yan ang ginagawa sa tune up. May iba pa. May timing, may iba pa. Pero ito ang isa sa mga ginagawa pag sabing boss pa-tune up. Sinecheck ang valve clearance. So, paano po kung walang adjustment yung sa amin, tapos malagitik? Marahil po, pwedeng may ibang problema. Pwedeng sa ilalim, kung sa ilalim naririnig ang lagitik, meron yan dito, meron yan sa gitna, yung mga piston pin. Minsan, nagtukokos din yun ng tunog, yung piston pin, nakalog na. Pero ito yung madalas basic na pwedeng i-check. Yung valve clearance adjustment o yung sa tune-up nga. Okay? So, kung ano man ang sa inyo, kung yan ay hydraulic o kung yan ay mechanical, pwede ninyo yang ipacheck ng actual sa mga shop. Kasi yung mekaniko ang magsasabi na malagitik po dito sa ibabaw. Malagitik po dito sa ilalim. Diba? So, iba-iba yan. Maraming cause ng tunog sa makina. Minsan, simpleng nagbabibrate lang pala yung engine support. Bakal sa bakal na. Kala ninyo sa makina yung lagitik tsaka vibrate. So, marami. Ito, usapang valve clearance lang tayo. Okay? So, mas maganda, pacheck nyo pa rin sa mga mekaniko ng aktual. Iba po kasi pag yung noise ang issue ninyo. Maganda naririnig na ang mismong mekaniko ng aktual. Kasi mahirap pag sa chat lang. Pero ito po ay ginagawa, madalas, kahit gawin ninyong once a year, ipacheck ninyo yung valve clearance. Kung meron man yung sa inyong adjustment, ha? Kung hindi naka-hydraulic. Pwede nyo ipacheck kahit once a year, or every PMS ninyo, o every heavy PMS. Depende sa inyo. Kung wala kayong masyadong nararamdaman na pagbabago, di next time, di ba? Kung all is well, pero kung nakakarinig na kayo ng mga kakaiba sa makina, dalhin nyo na, di ba? Prevention is better than cure lagi. So, minsan may mali tayong pagtitipid, doon tayo mas napapamahal. Okay? So, thank you sa SATA Philippines sa ating napakagandang tools. Gamit na gamit. Okay? Simulan na natin. Kasi ito ay i-rebuild natin eh. Huwag muna kayo maingay. Pero malalaking piston ang isasalpak natin dito. Para matignan natin kung medyo makaka-squeeze pa tayo ng konting power dito sa ating small engine. Kaka-inspire kasi yung mga tito doon sa old schoolers eh. Ang gaganda ng makina nila. 4K lang pero talagang pag tumunog. Brag. Okay? O, share mo lang. Marami tayong matutulungan. Sharing is caring. Libre yan. Bye-bye.